Hello mga ka-recap, welcome sa Flame God Recap. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyo i-click and subscribe button and notification bell para ma-notify namin kayo sa mga bago naming mga uploads. Salamat. At kung nagawa nyo na, tara, let's start. At mag-uumpisa ang ikatlong party sa pagkakita natin sa kung sino ang sumigaw kay Yang Kai sa nakaraang part ng ating kwento. At makikita natin na isang lalaki at bata ito at sila pala ay mag-ama na nangangaso sa kagubatang iyon ng magkasama. Natakot naman si Yang Kai nang tinutukan na siya ng dalawa ng kanilang pana. Relax, ako ay nandito para mangolekta lang ng halamang gamot. Sabi ni Yang Kai na biglang kinabahan at baka mabitawan nila ang hawak nilang palaso. At ibinaba naman ng ama ang kanyang pana at hinawakan ang balikat ng kanyang anak para ibaba na rin nito ang kanya. Isang false alarm lang, sabi nito nang nakangiti ito. Napangiti na lang din si Yang Kai at humingi ito ng kapatawaran sa kanyang pagtungo sa lugar ng mag-ama. Halika rito, ang hangin ay sobrang lamig. Hindi madali ang nandito sa labas. Sabi nito kay Yang Kai na inaaya siya na sumalo sa kanila at magpainit sa harapan ng bonfire. Kaya nagpasalamat naman si Yang Kai para sa pag-anyaya sa kanya ng mag-ama. Ang pangalan ko ay Zhang Shan. Nakatira kami sa paanan ng bundok, pero lagi kaming nandito sa taas nangangaso para hindi kami magutom. Huwag mong maliitin ang batang ito, siya ay isang hunter. Sinusundan niya ako sa Blackwind Mountain ng hindi na mabilang na beses, pagpapakilala ni Zhang kay Yang Kai at pagpapakilala na din ito sa anak nito. Sabay angat ng kamay ng anak ni Shan na nagsasabi malakas siya habang ito ay nakangiti. Ikaw naman, anong ginagawa mo dito? Tanong naman ni Zhang Shan. Ako ay isang disipulo mula sa High Heaven Pavilion. Nandito ako para mangolekta ng mga halamang gamot. Pagpapakilala ni Yang Kai at pagsabi na din ng dahilan kung bakit siya naruroon. High Heaven Pavilion. Ang aking anak ay interesado rin sa cultivating, ngunit siya ay hindi sapat na malakas kaya bumalik siya sa amin. Iniidolo niya ang mga cultivator na tulad mo. Pagpapaliwanag ni Zhang Shan sa gusto ng kanyang anak. Kahit hindi ka tinanggap, hindi ibig sabihin ay hindi mo kayang magsanay mag-isa. Pagbibigay ng kumpiyansa ni Yang Kai sa anak ni Shan. At biglang nag-ingay ang tiyan ni Yang Kai kaya nahiya ito dahil kanina pa kumakalam ang sikmura nito sa gutom. Hahaha, halika, at kumuha ng pagkain. Natatawang sabi ng anak ni Zhang Shan nang marinig nito ang kumukulo na tiyan ni Yang Kai. Sa bundok na ito, kulang ang pagkain, mas mabuting itago mo ito para sa iyong sarili. Pagtanggi ni Yang Kai sa binibigay ng anak ni Shan na pagkain sa kanya. Kunin mo lang, mukhang gutom ka na. Masayang sabi ni Zhang Shan para tanggapin na ni Yang Kai ang ibinibigay sa kanyang pagkain. At nagpasalamat naman rito si Yang Kai at napangiti naman ang anak ni Shan rito. At pagkatapos nilang kumain ay pinatay na nila ang bagal ng apoy at sila ay natulog na. At pagkagising ni Yang Kai ay nag-iwan ito ng mga halamang gamot sa tabi ng mag-ama para sa pasasalamat nito sa kanila. Ang mga halamang gamot na ito ay may mga katangiang nakapagpapagaling ng sugat sa sandaling malukot. Maaaring matagpuan nila ang mga ito na ginamit sa kanilang pangangaso sa kagubatan na ito, sabi ni Yang Kai habang nakamasid ito sa mag-amang Zhang Shan. At umalis na si Yang Kai at nagsimula na ulit sa kanyang route ng pagsasanay ng kalahating oras. Anong nangyayari nitong mainit na surge na dumadaloy sa katawan ko, nakakabahala? Sabi ni Yang Kai nang may mapansin ito na may nagbago sa kanyang pagsasanay ngayong araw. At makikita natin na naging masaya ito dahil nalagpasan na niya ang ika-4 na yugto ng tempered body at siya ay nakarating na sa ika-5 yugto. Nakuha ko ang ginintoang kalansay, ilang araw lang ang nakalipas at nalampasan ko ang 2 yugto. Ang bilis na ito ay hindi kapanipaniwala. Sabi ni Yang Kai sa sarili nito sa tuwa niya sa bilis ng kanyang pag-unlad ngayon. Sabay dampot nito ng kanyang bag para maghanda ng umalis.
Ang aking oras sa pagsasanay ay pinaghihigpitan ngunit kung ako ay maaaring gumugol ng mas maraming oras sa pagsasanay. I wonder kung gaano ako kabilis mag-improve. Tanong ulit ni Yang Kai sa magiging improvement niya pag naging mas mahaba ang oras ng kanyang pagsasanay. Kaya nangaso na si Yang Kai ng kanyang magiging pagkain sa mga araw na siya ay nasa kagubatan. Maganda ang huli ngayon. Nakakuha ako ng 12 mga halamang gamot at nakahuli pa ng kuneho. Kaya ito ang hangganan ng 10 milya. Kung magpapatuloy ako, makakatagpo ako ng mabangis na hayop. Sa mga kakayahan ko ngayon, kaya ko lang tumakbo. Kung hindi, maaaring ako ang maging kapistahan nila. Masayang sabi ni Yang Kai sa improvement nito ngunit nakarating na siya sa 10 milya ng kagubatan at natatakot ito na baka maging hapunan siya ng mababangis na hayop, kung siya ay magpapatuloy sa pagpasok sa kalaliman ng kagubatan. At paalis na dapat si Yang Kai sa hangganan ngunit bigla ito nakarinig ng isang sigaw ng tao at ito ay napalingon sa pinanggagalingan ng sigaw. Kaya napatakbo si Yang Kai ng pamilyar ang boses na kanyang narinig. At pagdating niya sa isang kuweba ay nakita nito ang isang pamilyar na bagay at ito ay ang pana na gamit nila Zhang Shan na nakasama niya nung nakaraang gabi lang. Kaya naman ibinaba ni Yang Kai ang kanyang bag at pumasok ito sa kuweba para tignan at kumpirmahin kung sila Shan ba talaga iyon o ibang tao. Pagpasok ni Yang Kai ay nadaanan niya ang mga kalansay na nakabalot sa mga sapot. At nagulat ito nang makita niya na si Zhang Shan ay nakabalot ng sapot at walang malay. Zhang Shan, sigaw ni Yang Kai sa pag-aalala nito. At tinignan nito kung humihinga ba pa si Shan at nawala ang pag-aalala nito nang malaman niya humihingan pa si Zhang Shan. At biglang nagising si Zhang Shan at nagmamadali itong sabihin kay Yang Kai na iligtas nito ang kanyang anak, na hinila papasok ng kuweba. At pilit na tinatanggal ni Yang Kai ang sapot ng gagamba na nakapalibot ay Shan ngunit ito ay hindi matatanggal sa loob ng 1.5 oras. Hintayin mo ako, ililigtas ko siya. Sabi ni Yang Kai papunta sa direksyon kung saan dinala ang anak ni Shan. Nagtitiwala ako sa iyo. Sabi naman ni Shan, mag-ingat ka sa mga demonyong halimaw na gagamba. Pagpapaalala nito kay Yang Kai. A beast, sabi sa gulat ni Yang Kai nang makita nito ang gagamba na tumangay sa anak ni Shan. At makikita natin na lumapit na ang gagamba sa anak ni Zhang Shan na babalot ng mga sapot at kakagitan ng halimaw na gagamba ito. At sabay sugod ni Yang Kai patungo sa gagamba at sa anak ni Zhang Shan at pagdating ni Yang Kai ay binangga nito ang gagamba ng malakas kaya naman ang sapot ng gagamba na nakakapit sa anak ni Shan at napigtas at ito ay nalaglag sa tabi ng ibang mga bangkay ng mga naunang biktima. At makikita natin na sinunggaban ng gagamba si Yang Kai kaya napahiga ito. At makikita natin nakakagatan na ng gagamba si Yang Kai kaya naman sinuntok ito ni Yang Kai sa pagitan ng mga gitnang bahagi nito. At sinipan ni Yang Kai ang gagamba para ito ay tumalsik papalayo sa kanya. Buti na lang nasa unang realm pa lang ang gagamba na ito. Kung hindi rito ay mapapatay niya ako ng madali. Gayunpaman, sa aking kasalukuyang mga kakayahan, ito ay mahirap. Sabi ni Yang Kai sa pag-estima nito sa lakas ng kalaban nitong gagamba. At napatingin naman si Yang Kai sa anak ni Zhang Shan at ito ay nalason at nawawala ng maraming dugo dahil sa ginawa ng gagamba sa kanya. At bigla namang naglabas ng sapot ang gagamba sa kanyang tiyan na patungo sa posisyon ni Yang Kai. Mabuti na lang at nakita agad ito ni Yang Kai kaya madali lang nitong naiwasan ang pag-atake. At umatake ulit ng sapot ang gagamba ngunit hindi para patamaan si Yang Kai kaya naman medyo naguguluhan si Yang Kai at nagatatanong sa kanyang sarili kung ano ba ang ginagawa ng gagambang iyon. At makikita natin na ang punteriya pala ng gagamba ay hindi si Yang Kai kundi ang labasan at ito ay naselyadohan ng gagamba gamit ang kanyang sapot. So gusto mong lumaban hanggang kamatayan, ha? Sabi ni Yang Kai sa gagamba pagtapos nitong sereduhan ang labasan. Bring it on. Sabi ulit ni Yang Kai sabay sugod nito patungo sa gagamba.
At naglabas naman ng sapot ang gagamba at natamaan si Yang Kai ng pag-atake ng gagamba, ngunit ito ay hindi ininda ni Yang Kai, at patuloy pa rin siya sa pagtungo sa gagamba at susuntukan na nito ang gagamba. Ngunit pag-atake ni Yang Kai ay sumabay naman ang gagamba at ginamit ang kanyang galamay para atakihin si Yang Kai na tumama sa braso ni Yang Kai at ito nagbigay ng pananakit sa kanyang kamay. Sobrang sakit. But still, may euphoria sa loob ko. Sabi naman ni Yang Kai pagtapos ng pag-atake ng gagamba sa kanya. At kahit nasugatan na ng malubha si Yang Kai ay patuloy pa rin ito sa pagsuntok sa gagamba na nagpadugo naman sa gagamba at nagkaroon ng dalawang malaking butas sa bandang ulo ng gagamba. At kahit na nakakabawi ang gagamba sa bawat suntok ni Yang Kai ay nakakapagbigay rin ito ng mga malulubhang sugat kay Yang Kai. Mayroon akong napakalaking kapangyarihan. Ang hayop na ito ay hindi kasing lakas ng nararapat. Sabi ni Yang Kai na nagbibigay ng malamig na ngiti sa demonyong gagamba. At naglaban ulit sila Yang Kai ng malapitan at nagbuga ng sapot ang gagamba para paluputan si Yang Kai. Walang kwenta itong sapot, namamatay na ba ito? Tumigil ito sa paggalaw, patay na ba? Tanong ni Yang Kai sa huling atake ng gagamba sa kanya. Kahit na ito ay isang realm ng demonyong hayop, hindi pa rin ito isang bagay na dapat talunin ng isang cultivator sa ikalimang yugto ng tempered body. Nasugatan ako ng sobra pero hindi ako nakakaramdam ng panghihina. Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sa sarili nito. At pagkatapos ng laban ni Yang Kai at ng demonyong gagamba ay nilapitan nito ang anak ni Shan at binuhat ito palabas ng kuweba. Kamusta siya? Tanong sa pag-aalala ni Zhang Shan sa anak nito. Siya ay nalasin at nawawalang ng maraming dugo. Sagot naman ni Yang Kai rito. At ibinababa ni Yang Kai ang anak ni Shan. Hintayin mo ako dito. May kukunin lang ako. Sabi ulit ni Yang Kai sa nag-aalala na si Zhang Shan. At makikita natin si Yang Kai na kinuha ang kanyang bag na may lamang mga halamang gamot at kumuha ito ng halamang gamot at ninuya niya ito, at iniluwa para itapal ito sa parte ng katawan ng anak ni Zhang Shan para sa paunang lunas para sa pagkalason nito. Sana walang masamang mangyari, sabi ni Zhang Shan sa pag-aalala nito sa kanyang anak. Ito ay dapat na walang problema. Naalala ko ang mga epekto ng mga halamang gamot na ito na nagnapakalinaw. Sabi ni Yang Kai para mapawi ang pag-aalala nito sa anak niya. At makikita nating unti-unti nang gumaganda ang kalagayan ng anak ni Zhang Shan, kaya nagulat si Shan dahil hindi ito makapaniwala na maliligtas ang kanyang anak sa binigay ni Yang Kai na halamang gamot. Salamat sa kabutihan, salamat. Paulit-ulit na sabi ni Zhang Shan nang makita nito na naging maayos ang lagay ng kanyang anak. Ito ay hindi pa rin sapat. Ang aking halamang gamot ay masyadong mahina, maaari lamang maibsan ang mga sintomas. Kailangan nating maghanap ng doktor, kung hindi. Natatakot akong sumuko siya sa mga sugat niya. Pagpapaliwanag ni Yang Kai na kailangan pa rin na dalhin ng anak ni Zhang sa doktor. Pagkatapos ay kailangan nating umalis kagas at dalhin siya sa isang doktor. Sabi ni Shan na nangangamba sa buhay ng kanyang anak. Hindi kailangang magmadali. Una hintayin natin siyang makabawi ng lakas, tapos aalis na tayo. Sabi ni Yang Kai sa nag-aalala pa din na si Zhang Shan. Oh, kaibigan, nagsasabi ka ba ng katotohanan? Sabi naman ni Zhang Shan. Oo nga pala. Kaibigan, hindi mo ba kailangan gamutin ang sarili mong mga sugat ngayon? Tanong naman ni Zhang Shan dahil sa mga sugat na natamo ni Yang Kai sa laban nito sa gagamba. Hindi na kailangan. Sagot naman ni Yang Kai na hindi masyadong nag-aalala sa kanyang mga sugat. Ngunit napakaraming dugo ang nawala sa iyo, paano ka magiging maayos habang tinitiis ito? Nag-aalala na tanong ni Shan. Hindi ko din alam sa sarili ko. Hindi ako lubos na sigurado kung paano, ngunit ganap na maayos ang pakiramdam ko ngayon. Sagot naman ni Yang Kai kay Shan. At bigla napatigil si Yang Kai at may bigla itong naalala sabay dampot nito ng kanyang bag. Oo nga pala, hintayin mo ako dito sandali.
Babalik ako maya-maya, sabi ni Yang Kai sabay balik nito papasok ng kuweba kung saan niya kinalaban ang demonyong gagamba. Okay sige. Ang nasagot na lang ni Zhang Shan. May napansin ako habang nakikipaglaban sa demonyong hayop kanina lang, gaya ng inaasahan. Lumalaki sila sa loob ng kuwebang ito, sabi ni Yang Kai sa pagkaalala nito sa halaman na nakita niya sa loob ng kuweba. 3 natirang bulaklak ng espiritu. Natutuwang sabi ni Yang Kai sa pagkakita nito sa halamang gamot. Sabay kuha nito sa bulaklak. Tumutubo ang 3 natitirang espiritong bulaklak sa mamasa-masa at madilim na lugar na puno ng maraming bangkay. Ang kuwebang ito ay isang mainam na kapaligiran para sa kanila. Gumawa ka ng mabuti at mabuti rin ang ibabalik sa iyo. Parang ganito na. Kung hindi ako naparito para iligtas ang mag-ama, hindi ako makakatagpo ng ganitong kapalaran. Sabi sa sarili ni Yang Kai sa pagkuha nito sa bulaklak na iyon. Ano ito? Itong isang ito ay hindi binanggit sa librong binigay sa akin ni Treasurer Meng. Sige, kukunin mo na lang sa ngayon at iisipin ko kung ano ang gagawin dito pagbalik ko. Sabi ni Yang Kai nang makakita ito ng nagliliwanag na kabute. At makikita natin na nakalabas na si Yang Kai sa kuweba. Umalis na tayo, sasamahan ko kayo sa nayon. Pag-anyaya ni Yang Kai kila Zhang Shan para umalis na. Maraming salamat, kaibigan. Sabi naman ni Zhang, hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, nasa madadaanan ko din naman ang nayon. Yun lang, sabi naman ni Yang Kai kay Shan. At ang susunod na panel ay makikita natin na nakarating na sila sa nayon at nasa medicine pavilion na sila. Doktor, kamusta ang anak ko? Maaari ba siyang gumaling doktor? Sabi ni Shan sa pag-alala nito sa anak. Masyado kang maingay. Manatili ka sa labas at payagan akong magtrabaho. Sabi ng doktor kay Zhang Shan. Napatingin naman si Zhang kay Yang Kai at napasabi ito ng kaibigan. At makikita pa rin ang pag-aalala sa kanyang mukha. At biglang nagbigay ng pagpugay si Zhang Shan kay Yang Kai at lumuhad ito at yumuko. Sabi ni Dr. Chu kung hindi pa nagamot agad ang anak ko ng mabilis ay binawian na siya ng buhay. Kaibigan, hindi ko maibabalik itong dakilang kabutihang ipinakita mo sa amin. Buong buhay ko gagawin ko para mabayaran ka kahit anong mangyari. Sabi ni Zhang Shan sa pagpapasalamat nito kay Yang Kai sa pagbibigay ng paunang lunas nito sa anak ni Shan. Kapatid na Zhang, hindi simpleng bagay sa mga lalaki ang pagluhod. Binayaran mo ang katapatan ng iyong taos-pusong mga aksyon, pero hindi pa rin kita nababayaran para sa pagkainahati ng anak mo. Ako dapat ang magpapasalamat sa iyo, sabi ni Yang Kai kay Zhang Shan para pagluhod at pagbanggit ng pasasalamat nito. Kaibigan, isa ka talagang mabuting tao, sabi naman ni Zhang sa tuwa nito. Hindi niyo na kailangang mag-alala, stable na ang kondisyon niya. Matutulog pa siya ng saglit. Dapat okay na siya paggising niya. Sabi ng doktor sa magandang balita kila Yang Kai at Zhang Shan. At napalingon naman si Zhang Shan nang may maligayang mukha na tumingin sa doktor. Salamat sa iyo doktor. Maraming salamat, sabi ni Zhang Shan sa doktor. At makikita natin ang ngiti ng doktor at hangang-hanga sa kanyang sarili. At ang susunod na panel naman ay makikita natin ang mga disipulo ng High Heaven Pavilion na nagtitipon-tipon sa iisang lugar para hamunin ulit si Yang Kai sa laban. Anong nangyari kay Yang Kai? Nakatulog ba siya? Bakit hindi siya lumabas para magwalas ng sahig? Tanong ng isang disipulo. Hindi ko din alam, balita ko ilang araw na siyang hindi nakikita. Sabi naman ng isa pang disipulo sa kapwa-disipulo nito. Baka umalis na siya sa Skyward Pavilion. Pagbanggit ng isa sa mga naghihintay na mga disipulo. Impossible, alam mo na kung gaano katigas ang ulo ni Yang Kai. Hindi siya aalis kahit bugbugin hanggang mamatay. Kung gusto niyang umalis, umalis na sana siya ilang buwan pagkatapos siyang ibaba sa isang trial disciple. Bakit siya maghihintay hanggang ngayon? Sabi ng mga nagkukumpulan na mga disipulo. At makikita naman natin si Sumo at nagbibigay ng naiinis sa kanyang pagmumukha. At napatingin si Sumo sa mga disipulo na nagkakagulo at nagtitipon-tipon. Anong problema? Bakit ang daming tao doon? Sabi ni Sumo, Master Su, nagtipon-tipon ang mga kapatid natin dito dahil ngayon ay maaari na nilang hamunin muli si Yang Kai. Sila ay naghihintay dito upang mangolekta ng karagdagang mga puntos ng kontribusyon,
Pagpapaliwanag ng kasama ni Sumo sa kanya kung bakit napakaraming kapwa-disipulo ang nagtitipon-tipon sa isang lugar. Medyo naghihirap yata ang senior brother natin na si Yang Kai. Natutuwang sabi ni Sumo. Well, binubugbog siya tuwing 5 araw. Ngunit hindi siya sumuko bago mawalan ng malay. Sabi ng kasama ni Sumo. Oh, nakakapagtaka, nakakawala ng sama ng loob ko, pero hindi pa rin sapat. Gusto ko siyang persona na sipain palabas ng Skyward Pavilion. At kapag hindi na siya naging disipulo ay siya'y aking paglalaroan sa gusto ko. Sabi ni Sumo na natutuwa sa mga pagpapahirap na naiisip niyang gawin. Young Master Su, ang brat na ito ay nang ahasan sirain ang iyong mga pagsisikap sa Black Plum Village. Hindi niya alam kung gaano kalakas ang Young Master. Hindi man lang siya nagtanong tungkol sa katayuan sa lipunan ni Young Master at sobra na niyang binastos ang sarili niya. Sabi ng kasama ni Sumo kay Yang Kai, paalisan mo sila, sabihin mo sa kanila na akin lang si Yang Kai ngayon. Utos ni Sumo sa kasama nito. Yes, Young Master Su. Sagot nito kay Sumo. Kaya naman lumapit ang kasama ni Sumo sa mga nagtitipon-tipon na mga disipulo para sabihin ang pinapasabi ni Sumo sa kanila. Mga kapatid, nagpasya si Young Master Su na labanan si Yang Kai ngayon. Hinihiling ko na umalis na kayong lahat, sana maintindihan ng lahat. Sabi ng kasama ni Sumo. Para sa anong dahilan? Laging ginagamit ni Yang Kai ang wallis para makapili ng kalaban. Bakit natin ito pahihintulutan? Unang dumating, unang mapagsisilbihan. Maghintay para sa iyong turn. Sabi ng kapwa nila disipulo na hindi pumapayag na ibigay kay Sumo ang laban kay Yang Kai at gusto nito na si Yang Kai ang pipili ng kanyang makakalaban. At meron namang isang disipulo ang nagbabala sa disipulo na tumatanggi kay Sumo sa paglaban kay Yang Kai. Siya ay si Sumo, hindi mo ba alam kung sino siya? Sabi nito sa kapwa disipulo nito kung hindi niya kilala si Sumo. Sino? Pagtatakang tanong ng lalaki kung sino si Sumo. Tanga, mayroong isang elder ng Skyward Pavilion na nagngangalang Su at isa sa 10 pinakamalakas na core disciple ay may pangalan din na Su. At tatanungin mo ako kung sino siya. Pagpapaliwanag nito sa kapwa-disipulo nito. Walang halaga ang kontribusyon na puntos na makukuha mo sa pagkapanalo laban kay Yang Kai kung ma-offend mo si Sumo. Pagpapaalala ulit nito sa kapwa nito disipulo. Okay, kinakabahan na sagot na lang nito sa disipulo na kausap niya. Kaya naman ang mga disipulo na nagtipon-tipon para sana kalabanan si Yang Kai ay nagumpisa ng umalis lahat. Pasensya na sa abala sa lahat. Paghingi ng tawad ng kasama ni Sumo. At makikita natin na nakalipas na ang 10 minuto at hindi pa rin nakikita si Yang Kai sa lugar na iyon. Asan na siya? Galit na sabi ni Sumo kay Yang Kai sa tagal nito sa paghihintay. Hindi ako sigurado, kadalasan ay nagwawalis na siya ng sahig sa ganitong oras. Sa anong dahilan siya makalabas ngayon para bugbugin? Young Master Su, hindi kaya pumunta na lang tayo sa tinitirhan niya at tignan. Pagbibigay ng payo ng kasama ni Sumo sa kanya. Napakabuti, ang isang katulong lamang na nagwawalis ng sahig ay may apdo na paghintayin ng Young Master na ito. Tuturuan ko siya ng leksyon. Nagagalit na sabi ni Sumo. At makikita natin ang 2 disipulo na nakatitig kila Sumo at kasama nito. Hindi ba si Sumo yun? Saan siya pupunta? Tanong ng isang disipulo. Wala akong ideya, maari kaya na sumunod tayo sa kanila at manood. Sagot ng kasamahan nito na nakatitig parent kila Sumo. Iyong brat na iyon ay nakatira dito. Tanong ni Sumo. Young Master Su, hayaan mo akong magpaliwanag. Si Yang Kai ay isa lang trial disciple, so siya mismo ang nagbibigay ng lahat ng pang-araw-araw niya na pangangailangan. Walang pakialam ang sekta sa kanya. Well, Yang Kai. Lumabas ka at harapin ang parusa mula sa Young Master na ito. Sigaw ni Sumo para palabasin si Yang Kai. At nang hindi lumabas si Yang Kai ay sumigaw ulit si Sumo nang nagbibigay na naiinis at naiirita nitong pagmumukha. Yang Kai, umalis ka na o kami mismo ang papasok. Sabi ni Sumo na umuusok na sa galit. Buksan mo ang pintuan na yan para sa akin. Utos ni Sumo sa kasama nito. At sumunod naman ang kasama ni Sumo at sinipan nito ang pintuan ng bahay ni Yang Kai para mabuksan ito. At pagpasok ng kasama ni Sumo ay ang bumungad sa kanyang pagpasok ay wala dahil wala si Yang Kai at hindi pa ito nakakabalik mula sa nayon. Young Master Su, walang tao sa loob at lahat ay natatakpan ng alikabok.
Ilang araw na siyang wala. Sabi nito kay Sumo nang makita nito na wala si Yang Kai sa loob. Wala, pagtatakang tanong ni Sumo sa kasama nito. Tungkol doon sa ilang araw na nga na hindi nagpapakita si Yang Kai. Sabi ng isang disipulo na sumunod kila Sumo. Medyo matalino si Yang Kai. Alam niyang magkakaproblema sa pagkakasala kay Sumo, kaya umalis siya sa sekta. I see, hindi ako maagtataka na hindi siya sumisipot. Sabi din naman ng mga sumunod. Kila Sumo na mga disipulo. Ang swerte ng brat na yon, pero hindi ganon kadaling mawala ang galit ko. Kunan mo ako ng sulo, susunugan ko ang bahay na ito hanggang sa lupa. Sabi ni Sumo sa kasama nito. Kaya nagulat ang tatlong disipulo na sumunod kila Sumo nang marinig nila ito na balak sunugin ni Sumo ang bahay ni Yang Kai dahil hindi niya ito nakita. Young Master Su, magandang ideya bang magsimula ng apoy sa loob ng sekta? Tanong ng kasama ni Sumo sa kanyang binabalak na pagsunog ng bahay ni Yang Kai. Anong kinatatakutan mo? Paprotektahan kita ngayon kung anumang ang mangyayari. Tsaka hindi naman sa sekta ang bahay na ito, sunugin mo na lang. Sabi naman ni Sumo para sundin na siya ng kasama niya. Kumuha ka na ng sulo at bumalik na may dalang tuyong dayami. Utos ulit ni Sumo. Kaya sumang-ayon na rito ang kasamahan niya. At makikita natin na may hawak ng sulo si Sumo at naghahanda na itong sunugin ang bahay ni Yang Kai, ngunit biglang may humawak sa balikat ni Sumo. Anong ginagawa mo dito? Tanong nito kay Sumo. Susunugan ang bahay na ito. Sagot naman ni Sumo sa taong nagtatanong sa kanya kahit hindi nito kilala ang kausap nito. Bakit mo gustong sunugin ang bahay ko? Tanong ulit nito kay Sumo at si Yang Kai pala ang lalaking humawak sa balikat ni Sumo at kumakausap rito. Kaya napalingon naman si Sumo kung sino ang kausap niya at bakit nito sinabi na bahay niya ang balak sunugin ni Sumo. Kaya naman pagtalikod nito ay nakita niya si Yang Kai kaya naman napa-atras ito ng bahagya sa gulat kay Yang Kai. Yang Kai, how dare you na hawakan ang balikat ko mula sa likod? Wala ka talagang manners, sabi ni Sumo. Hindi ka ba ganyan katapang kapatid na Sumo galing sa Black Plum Village? Pangungutya ni Yang Kai kay Sumo. Yang Kai, wala kang kinabukasan dito. Magdudusa ka ngayon, sabi sa inis ni Sumo kay Yang Kai. Sinusubukan mo ba akong guluhin? Tanong ni Yang Kai kay Sumo. Siyempre, ano akala mo ba nandito lang ako para bumisita? Pang-iinis na sagot ni Sumo. Bakit sinusunog mo ang bahay ko? Harapin mo ako ng diretso kung may problema ka sa akin. Sabi naman ni Yang Kai dahil sa ginawa ni Sumo sa bahay nito. Itong brat, bakit siya nagsasalita ng may kumpiyansa? Parang hindi siya natatakot na bigyan ko siya ng gulo. Tingnan mo ang magulo at sira-sirang damit niya. Walang kahit isang pwesto ang natitira sa kanya. Dumaan ba siya sa isang malupit na pagsasanay? Kahit ano, sa katayuan ko sa lipunan, hindi maglalakas loob na guluhin ako ng isang walang kwentang disipulo. Tuloy-tuloy na sabi ni Sumo sa pagtitig at pakikinig sa mga sinabi ni Yang Kai. At makikita natin na binitawan ni Sumo ang sulo at pinatay ang apoy nito. Yang Kai, binibigyan ka ng panghuling pagkakataon ng Young Master na ito, basta ikaw. Sabi ni Sumo na hindi nito natuloy dahil pinahinto siya ni Yang Kai sa pagsasalita. Sandali lang, sabi ni Yang Kai. Sabay pasok ni Yang Kai sa kanyang bahay nang hindi nililinggan si Sumo. Young Master Su, hindi tayo binibigyan ng mukha ng taong ito. Galit na sabi ng kasama ni Sumo. Kaya kung maghintay ng kaunti para matalo siya. Sabi mo hindi siya umaamin ng pagkatalo, kaya hindi ako magpapakatanga sa kanya. Sa lalong madaling panahon malalaman niya kahihinatnan ng pagkakasala sa Young Master na ito. Sabi ni Sumo habang naghihintay ito kay Yang Kai na lumabas. At makikita natin na binabalang ni Yang Kai ang bitbit nitong bag para hindi masira or mawala ang mga pinaghirapan niyang kunin ng mga halamang gamot, pagkatapos ay lumabas na ulit si Yang Kai para harapin si Sumo. Ano ang gusto mong sabihin kanina lang? Tanong ni Yang Kai kay Sumo. Ang gustong sabihin ng Young Master na ito ay bibigyan ka ng isang huling pagkakataon. Hanggat lumuhad ka sa harap ko at yumuko ng ilang beses, at pagkatapos ay tawagin mo akong bilang iyong pinarangalan na nakatatanda, ililigtas ko ang iyong buhay. Kung hindi, pananakot na sabi ni Sumo. At makikita natin si Yang Kai na umiiling at parang walang pakialam sa mga sinabi ni Sumo sa kanya. Ano? Tanong ni Sumo. Walang galang, sabi ni Yang Kai kay Sumo.
Anong ibig mong sabihin? Tanong ulit ni Sumo na naiirita na. Hindi mo maintindihan. Tuturuan kita. May itatanong ako sa'yo, meron ka bang nakakatandang kamag-anak sa Skyward Pavilion? Tanong din naman ni Yang Kai kay Sumo. Naisip mo na, nagtataglay ka ng ilang kakayahan kahit papaano. Sagot naman ni Sumo. Kaya naman napangiti si Yang Kai. Kung hindi dahil sa background ng pamilya mo maglalakas loob ka bang kumilos ng ganito at pumunta dito para mag-higanti para masunog ang bahay ko? Sabi sa sarili ni Yang Kai. Sa palagay ko, ang taong ito ay may malaking awtoridad sa Skyward Pavilion. Saad ni Yang Kai kay Sumo. Siya ay isang elder ng sekta. Sabi naman rito ni Sumo na naging bilib sa kanyang sarili at hamaba ang ilong parang si Pinocchio. At mayroon din akong isang nakakatandang kapatid na babae na isang pangunahing disipulo. Madali kanyang durugan gamit ang isang daliri. Sabi ulit ni Sumo kay Yang Kai. Tapos tama ako, ito ay sobrang walang galang. Masayang sabi ni Yang Kai at hinawakan nito ang balikat ni Sumo. Tinapik ni Sumo ang kamay ni Yang Kai. Layuan mo ako, sinong tama? Galit na sabi ni Sumo. Ito ay napakasimple, paano mo hindi maintindihan? Hindi ba gumagana ang utak mo? Kung isa sa alang-alang ang seniority, ang iyong nakakatandang kapatid na babae ay ang aking senior na babaeng disipulo. Kung tawagin kitang aking pinarangalan na nakatatanda, ano ang dapat itawag sa iyo ng iyong kapatid na babae, kung gayon? Gayon din, paano ka dapat tawagin ng iyong elder? Walang galang, sobrang walang galang. Sabi ni Yang Kai sa pang-aasar nito kay Sumo habang ito ay nakangiti. Kung ako ang nakatatanda sa iyo ay ikukulong kita agad sa agos ng dragon. Hinding-hindi kita papakawalan sa buong buhay mo. Pananakot naman ni Yang Kai kay Sumo. Sa agos ng dragon, natatakot na sabi ni Sumo sa sarili nito na pinagpapawisan ng malamig. Young Master Su, matalas ang dila ng brat na ito. Huwag mo siyang pakinggan, pumunta kami dito para mag-higanti. Sabi ng kasama ni Sumo. Yang Kai, tama na ang pagsasalita ng walang kwenta. Kung luluhod at humingi ng tawad, pagsisisihan ito ng Young Master na ito sa araw na isinilang ka. Sabi din naman ni Sumo kay Yang Kai. Junior Brother Su, hinahamon mo ba ako? Tanong naman ni Yang Kai kay Sumo. Gusto ko, ngunit ikaw ay isang pagkabigo. Hindi ka kwalipikado, dahil ang Young Master ay nasa ika-9 na layer na body temperance stage. Pagyayabang na sabi ni Sumo. O tama. Ang mga alituntunin ng hamon ng sekta ay nagsasaad na ang pagkakaiba ng lakas ay hindi maaaring lumampas sa 3 layer. Sabi sa isipan ni Yang Kai. Sa lahat, alam ng lahat na nakarating na sa 3 layer ng body temperance stage si Senior Brother Yang Kai. May kasama ba kayong kapatid na gustong turuan siya ng leksyon? Tanong ni Sumo sa mga kapwa, disipulo nito na nakapaligid sa kanila. 3 layer ng body temperance stage. Nako, gaano kalakas? Natatawang sabi ng kasama ni Sumo. Young Master Su, payagan mo ako. Ang aking lakas ay ang pinakamababa sa mga kapwa-kapatid, tanging sa maliit na 5 layer ng body temperance stage. Dapat makasama ko sandali si Brother Yang. Masayang sabi ng lalaki na gusto lumaban kay Yang Kai. Nakangiti naman si Yang Kai dahil akala ng mga kapwa-disipulo nito na siya ay nasa 3 bahagi peren ng body temperance stage. 5 araw na ang nakakaraan tunay na ako ay nasa 3 layer ng body temperance stage. Ngunit ngayon ay iba na ako sa noon. Sabi sa sarili ni Yang Kai. Senior Brother Yang, ako si Zhao Hu. Tandaan mong mabuti dahil bubugbugin kita ngayon. Sabi nito kay Yang Kai na halatang masaya ito. Tatandaan ko ito, sagot naman ni Yang Kai na halata din ang saya sa kanyang mukha. Senior Brother Yang, huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng mukha. Papayagan kita ng 3 atake. Kung mapapa-address mo ako ng isang hakbang, ikaw na ang mananalo. Pero kung hindi mo kaya, hindi magpipigil ang junior disciple na ito. Pagbabantang sabi ni Zhao Hu. Ang galing talaga nitong Zhao Hu. Tinitiyak niyang alam niya kung paano lubusang ipahiya ang isang tao. Sa ganitong paraan ito ay magiging mas mabuti ngayon. Sabi ni Sumo sa sarili nito habang pinagmamasdan nila Yang Kai at Zhao Hu. At makikita natin na nakamasid na naman sa mangyayaring laban ang babae na taga Dark Hall para mang-alap ng datos sa puntos ng mga disipulo. Tama ba talaga ito? Paano ko papayagan si Junior Brother na gawin ito? Sabi ni Yang Kai kay Zhao Hu.
Huwag kang mag-alala, wala lang, bilang isang junior brother, dapat kitang bigyan ng 3 atake. Hahaha, natatawang sabi ni Zhao Hu na minamaliit si Yang Kai. Napakahusay, dahil mapilit si junior brother Zhao, hindi na ako magpipigil. Sabi ni Yang Kai na kunwari ay napipilitan itong umatake ng buong lakas. Huwag kang mag-alinlangan, ibigay mo sa akin ang lahat ng mayroon ka. Naiinis na sigaw ni Zhao Hu. Isang maliit na tao na tulad mo, kaya kong tangayan sa isang hininga. Hindi ito mangangailangan ng anumang pagsisikap upang matalo ka. Sabi sa sarili ni Zhao Hu na nagngingit-ngit ito sa galit. Kaya naman biglang nakangiti si Yang Kai at nahuli niya sa bitag niya si Zhao Hu. Si junior brother Zhao, ang iyong nakakatandang kapatid ay sasalakay na ngayon. Masayang sabi ni Yang Kai kay Zhao Hu. Sige lumapit ka, panghaamon ni Zhao Hu. At makikita natin na umatake ng napakalakas ni Yang Kai na tumama sa bandang dibdib ni Zhao Hu na nagpang-inig sa katawan ni Zhao Hu. At sinuntok ni Yang Kai si Zhao Hu sa dibdib nito, at sabay sipa nito na nagpalipad naman kay Zhao Hu na dahilan ng pagkakabagsak nito sa sahig. Ano? Sigaw na sabi ni Sumo nang makita niya ang pagbagsak ni Zhao Hu sa ilang atake lang ni Yang Kai. Nagulat din naman ang babaeng disipulo na nakamasid palagi sa laban ni Yang Kai dahil sa pagkatalo ni Zhao Hu. Hindi pwede ito, sabi ng babaeng disipulo at bigla itong nahulog mula sa kinatatayuan nitong puno. Aray ang sakit, sabi nito pagkatapos nitong mahulog mula sa puno. Kasalaan ang lahat ito ni Yang Kai. Natumba lang ako dahil nagulat ako sa kanya. Paano lumakas ang lakas ni Yang Kai matapos siyang mawala ng ilang araw? Mula sa pagkakita ko sa mga galaw kanina lang, parang nakakagamit siya ng chi. Gayun din, dapat nasa itaas na siya ng ika-4 na layer ng body temperang stage. Gayunpaman, nasa ikatlong yugtuang siya ng body temperang ng ilang araw na ang nakalipas. Sabi ng babaeng palaging nakamasid sa laban nila Yang Kai na hindi pa rin nagpapakilala hanggang ngayon. Hindi ko pa rin makontrol ng maayos ang lakas ko. Sabi ni Yang Kai pagkatapos nito talunin niya si Zhao Hu. Nagulat si Sumo at sinabihan si Yang Kai nandaya ito. Junior brother Su, hindi dapat mag-akusa ng walang pruweba. Paano ko kayo niloko? Sabi naman ni Yang Kai nang sabihan siya ni Sumo na manloloko. Young Master Su, mukhang mali ang aming impormasyon. Wala na brat na ito third layer body temperang stage. Natatakot ako na nag-advance siya kung hindi paano niya matatalo si Zhao Hu. Bulong naman ang kasama ni Sumo sa kanya. Iyon siguro nga, sabi naman ni Sumo nang marinig nito ang sabi ng kasama nito. Masyadong pabaya si Zhao Hu, kung hindi niya pinabayaan ang kanyang bantay, paano siya makakatagpo ng pagkatalo? Sabi naman sa sarili ni Sumo para kay Zhao Hu. Senior brother Yang, naitago mo ng husto ang iyong lakas. Sabi ni Sumo kay Yang Kai. Magkakaroon ng higit pang mga pagkakataon sa hinaharap. Hindi ka na magiging maswerte sa susunod. Sabi ulit ni Sumo bago ito umalis. Aalis na kami, sabi ni Sumo sabay buhat ng mga kasama ni Sumo kay Zhao Hu. Sa totoo lang medyo hindi kasiya siya ang labanan ngayon. Sabi naman ni Yang Kai. At makikita natin si Yang Kai na bumalik na sa kanyang bahay. Dahil sa enkwentro kay Sumo na delay ako ngayon, napalagpas ko ang chance na makapagsanay sa temperang body technique. At makikita natin si Yang Kai na nagpunta sa may ilog at naghubad ng kanyang mga damit. At makikita natin na nagpunta rin sa bahay ni Yang Kai ang babae na palagi nakamasid sa laban ni Yang Kai. Orihinal na gusto kong obserbahan ng mabuti si Yang Kai upang malaman kung saang layer ang kanyang paglilinang. Ngunit parang wala siya dito, sabi ng babae sa paghahanap nito kay Yang Kai. At makikita natin na nagulat at namumula ang mukha ng babae nang makita nito si Yang Kai na walang saplot at nasa tabing ilog ng sekta. Anong ginagawa niya? Ito na lang ang nasabi ng babaeng disipulo nang makita nito si Yang Kai. Ang kakilakilabot na junior brother na ito, paano siya maghuhubad sa bakuran ng sekta nang walang pakialam sa mundo? Sa sikat ng araw, walang hiya talaga siya, mabuti pang umalis na ako ngayon. Sabi nito sa pagmamasid niya kay Yang Kai habang ito ay naliligo. At makikita natin na hinuhugasan ni Yang Kai ang mga sugat nito habang ito ay naliligo at si Yang Kai ay natapos na at kinuha na nito ang kanyang malinis na damit. Ilang araw na akong wala sa sekta. Dapat walisin ko muna ang lugar. Sabi ni Yang Kai.
Bagamat may iba pang mas kagyat ng bagay na dapat harapin, ako ay naatasan na mag-oalis. Dapat kong gawin ang aking trabaho ng seryoso. Sabi sa sarili niyang Kai sabay pulot nito ng kanyang walis para ito ay mag-umpisa ng maglinis ng sahig. Mag-iiwan ako ng ilang halamang gamot para sa aking pagsasanay. Maaari kong palitan ang natitira ng ilang kontribusyon na puntos. Sabi niyang Kai. At ito ay pabalik na sa kanyang bahay at kinuha na nito ang bag na naglalaman ng mga halamang gamot na nakolekta nito mula sa bundok na kanyang pinuntahan. Siguro dapat kong isuot ang sira-sira ko na damit. Sabi niyang Kai para gamitin nito ang damit na gamit niya nung nasa bundok pa siya para manguha ng halamang gamot. At makikita natin na nakarating na si Yang Kai sa contribution hall at si Elder Meng ay umiinom ng kanyang tsaa at bigla nitong naibuga ang iniinom. Nito nang makita nito si Yang Kai na suot-suot ang punit-punit nitong damit. Little Yang Kai, bakit ganyan ang itsura mo? Tanong ni Elder Meng sa pagkakita sa itsura ni Yang Kai. Kababalik ko lang. Sagot naman ni Yang Kai kay Elder Meng na parang pagod na pagod sa kanyang biyahe. Ay nako, ikaw ay dumaan sa napakaraming paghihirap diba? Sabi ni Elder Meng. Oo medyo mapanganib. Sagot naman ni Yang Kai rito. Pero maganda ang din. Elder Meng, tatanggapin ba ng contribution hall ang mga halamang gamot na ito? Tanong naman ni Yang Kai kay Elder Meng para sa kanyang mga halamang gamot na dala. Ang lahat ng ito ay karaniwang mababang uri ng mga halamang gamot at walang halaga. Ang bulwagan ng kontribusyon ay may maraming gayong mga halamang gamot, at wala na kaming sapat na lugar upang iimbak ang mga ito, sabi naman ni Elder Meng na nagbibigay ng nalulungkot na itsura. Dapat ko siyang tulungan na kumita ng ilang puntos. Sabi ni Elder Meng sa isip nito. Oo, tinatanggap namin sila. 2 halamang gamot para sa 1 puntos ng kontribusyon, sabi ni Elder Meng kay Yang Kai para bilhin ang mga halamang gamot na dala nito. Pagkatapos ay tignan ng mga ito para sa akin. Sabi ni Yang Kai sabay bukas nito ng bag niya. 3 araw kang nasa Blackwind Mountain. Ito ba ang lahat ng mga nakuha mo? Tanong naman ni Elder Meng. Ang pagkuha ng lahat ng mga ito ay medyo maganda na, sagot naman rito ni Yang Kai sa tanong ni Elder Meng. Bigla na lang nasamid si Elder Meng sa mga sinabi ni Yang Kai na maganda ang lahat ng mga nakuha niya, kaya napasabi na lang siya kay Yang Kai na sa katunayan, hindi na masama. Kahit hindi maganda ang talent ni Yang Kai, willing siyang magsikap. Masipag at nagtitiis sa hirap, hindi na gaano karami ang mga kabataan ngayon, sayang kulang ang kanyang talento. Siya ay tiyak na mapapahamak sa hindi makamit ang mga dakilang bagay sa buhay na ito, sabi sa sarili ni Elder Meng na nagbibigay ng nalulungkot na itsura para kay Yang Kai. At makikita natin si Yang Kai na tumingin sa bawat paligid ng bulwagan kung may mga ibang taong nakamasid sa kanila ni Elder Meng. Saan ka nakatingin? Tanong naman ni Elder Meng sa palingon-lingon na si Yang Kai. Elder Meng, baka may nakita akong interesante sa paglalakbay ko sa bundok. Bulong ni Yang Kai kay Elder Meng. Oh, ano yun? Nagtataka na tanong ni Elder Meng. Hindi ko alam, dinala ko ito para matulungan mo akong suriin ito. Marami ka nang nakita. Sana ay makilala mo ito. Sabi ni Yang Kai sabay labas nito ng mushroom na nakita niya sa kuweba kung saan niya kinalaban ang demonyong gagamba. Pinagmasdan ito ni Elder Meng at ito ay medyo nagulat nang matuklasan nito kung ano ang mushroom na dinala ni Yang Kai sa kanya. Alam mo ba kung ano yan? Tanong naman ni Yang Kai sa kuryosidad nito na malaman kung anong halaman ang nakuha niya. Saan mo nahanap ito? Tanong din naman ni Elder Meng. Sa isang kuweba na may unang yugto na demonyong halimaw na nagbabantay dito. Sa huli, nagawa kong patayin ito at natagpuan ko ito. Pagpapaliwanag ni Yang Kai kung saan niya nakuha ang mushroom na dala-dala niya. Sabay hampas ni Elder Meng sa lamesa nang marinig nito ang mga sinabi ni Yang Kai, nakatagpo ka ng demonyong halimaw. Hindi ba ako nagbabala sa iyo na huwag maglakbay ng masyadong malayo? Galit na sabi ni Elder Meng. Hindi ako nakarating ng ganoon kalayo. Hindi ko rin alam kung paano ito napunta sa labas ng Blackwind Mountain. Pagpapaliwanag ni Yang Kai habang ito ay kinakabahan kay Elder Meng. Nakaligtas ang batang ito at nakatapo ng isang unang yugto ng demonyong hayop. Kung nalaman niya na ang halaman na ito ay hindi gaanong mahalaga. Ito ay hindi maganda. Ito ay masyadong nakakaawa. Sabi sa sarili ni Elder Meng sa mga naiisip nito sa magiging ekspresyon ni Yang Kai kung malaman niya ito. Kabataan, napakaswerte mo. Sabi na lang ni Elder Meng para hindi naman masyado mabaigo si Yang Kai.
Ito ay tinatawag na kabute ng dugo. Mahirap makuha pero ordinaryo lang, sabi ni Elder Meng. Kaya medyo nalungkot ng kaunti si Yang Kai sa pagkarinig nito sa sinabi ni Elder Meng. Hindi. Ito ay isang lower grade earth tier herb. Oo, isang low grade earth tier, talaga. Sabi ni Elder Meng. Isang low grade earth tier herb. Elder Meng, hindi ka ba nagkakamali? Masayang sabi ni Yang Kai kay Elder Meng. Huwag kang magbiro. Na-inspection ko ang hindi mabilang na mga babae. Mga halamang gamot sa buong buhay ko. Nasanay ako sa matalas na paningin. Imposibleng mabigo ako ng mga matang ito, sabi ni Elder Meng na sobra ang tiwala sa kanyang sarili. Ilang contribution points ang maaari kong makuha bilang kapalit? Masayang tanong nito kay Elder Meng. At itinaas ni Elder Meng ang dalawang daliri nito. Maaari kitang bigyan ng 20 puntos ng kontribusyon? Nakangiting sabi ni Elder Meng. Hindi naman masyadong madami. Nayayamot na sabi ni Yang Kai sa pagkarinig nito kung ilang puntos ang kapalit ng kabute na kanyang nakuha sa kuweba. Kabataan, marami na ito, sabi ni Elder Meng kay Yang Kai para sa kabute na dala nito. Ito ang tunay na halaga nito. Hindi ko kayang bigyan ka ng sobra, sabi sa sarili ni Elder Meng. Bagamat ang kabute ng dugo na ito ay low-grade earth tier, napakaliit pa rin ito. Hindi pa mature, kaya 20 contribution points lang ang halaga. Pagpapaliwanag ni Elder Meng kay Yang Kai. Okay sige, kukunin ko ang 20 puntos, kung gayon. Sabi na lang ni Yang Kai para ipalit ang kabute ng dugo na nakuha nito. Kung hindi ako magbibilang sa 3 natitirang espiritong bulaklak at natitirang espiritong damo, iyon ay magiging kabuwang 36 na kontribusyon na puntos. Idinagdag kung ano ang dinala ko dati, ito ay magiging 48 puntos ng kontribusyon, para akong Young Master ngayon. Masayang sabi ni Yang Kai sa sarili nito. Mayroon pa akong 3 natitirang mga espiritong bulaklak, ngunit napakakaunting mga baog na damo. Sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito. Elder Meng, bigyan mo ako ng 10 tangkay ng lantang tigang na damo. Sabi ni Yang Kai kay Elder Meng para sa kailangan nitong halamang gamot. 10 tangkay ng mababang uri na ordinaryong baitang na damo ay gagastos sa iyo ng 10 puntos ng kontribusyon, sigurado ka bang kailangan mo sila? Tanong naman ni Elder Meng. Hindi yan tama, di ba sabi mo kanina 2 halamang gamot ng kapalit ng 1 puntos ng kontribusyon? Pagtutol ni Yang Kai sa sabi ni Elder Meng. Ang pagbili ay isang bagay, at ang pagbebenta ay isa pa, magkaiba ang palitan. Sabi naman ni Elder Meng. Ginagawa mo ito para kumita ng kita sa pagkakaiba ng presyo. Nakakahiya ito. Paano ka naging makulit? Sabi ni Yang Kai kay Elder Meng. Ako lang ang may pananagutan sa pangangasiwa sa lugar na ito. Dapat kong gawin ito sa ganitong paraan, dahil yan ay kung paano itinakda ng sekta ang mga presyo. Sa tingin mo paano pa kaya ng sekta ang 3,000 disipulo? Pagpapaliwanag ni Elder Meng. Kaya inampas niyan kay ang dibdib nito sa bigat ng puntos na kapalit para sa kailangan niyang mga halamang gamot. Ang aking mahalagang puntos ng kontribusyon, sabi ni Yang Kai. At makikita natin si Elder Meng na pa-chill-chill lang, ano gusto mo pa ba ang lantang tigang na damo, kung gayon? Tanong ni Elder Meng kay Yang Kai kung itutuloy pa nito ang pagkuha nito ng halamang gamot gamit ang kanyang mga puntos. Oo, sabi ni Yang Kai dahil wala naman siya magagawa kung ganun talaga ang patakaran sa pagbili ng halamang gamot. Tingnan mo ang sarili mo palabas, ingat ka. Sabi ni Elder Meng na parang nang-aasar pa ito. At makikita natin si Yang Kai na palabas na ng bulwagan ng kontribusyon na parang nanghihina. At nakasalubong nito ang magandang dilag na palagi nakamasid sa kanya sa tuwing siya ay magkakaroon ng laban sa sekta. Master, nakagawa ako ng breakthrough. Sabi ng babae kay Elder Meng. Master, kamusta ang sugat mo? Tanong naman nito kay Elder Meng habang binababa nito ang takip sa kanyang mukha. Huwag kang mag-alala sa iyong master. Nakayanan ko sa loob ng maraming taon, hindi naman ganon kalaki ang hadlang. Sagot ni Elder Meng sa babaeng kausap nito. At makikita naman natin sa susunod na panel na nakabalik na si Yang Kai sa kanyang tirahan. At inuumpisahan na nito ang mga gagawin nito. Ang paghahalo sa kanila ng ganito ay hindi dapat magkamali. Sabi ni Yang Kai sa pagbabasa nito ng instruction sa itim na libro. Sabay inilagay na ni Yang Kai ang mga halamang gamot na meron siya at nilagay na ito sa burner ng insenso.
At naglabas na ng usok ang burner ng insenso dahil sa mga halamang gamot na inilagay ni Yang Kai sa loob. Kahit medyo espesyal ang amoy, wala naman akong nararamdaman. Sabi ni Yang Kai nang unang beses niyang maamoy ang nilalabas na usok ng insenso. Ilalagay ko muna ito sa tabi ng kama. Kaya naglakad na si Yang Kai palapit sa kanyang higaan. At onti-onting bumabagal ang paglalakad ni Yang Kai. Ano itong pagmamanhid na kumakalat sa buong katawan ko? Tanong nito sa sarili niya. At bigla na lang napaluhod si Yang Kai at nabitawan nito ang burner ng insenso na hawak niya kanina. Nakailang hakbang pa lang ako, naubos na lahat ng lakas ko. Pagtataka ni Yang Kai sa nangyayari sa kanya. Hindi ko maigalaw kahit na isang daliri ko. Sabi din niya habang pinagmamasdan nito ang kanyang mga kamay. Ang parehong mga halamang gamot na ito ay bahagyang nakakalason. Ang isa ay nakakaapekto sa espiritu habang ang isa ay nakakaapekto sa katawan. Sabi sa sarili ni Yang Kai. At bigla na lang bumagsak ang katawan ni Yang Kai sa sahig at hindi nito maangat ang kanyang katawan kahit nakaunti. Ang burner ng insenso ay lubos na pinalakas pareho ang kanilang mga katangian. Naiintindihan ko na ngayon kung gaano kapaki-pakinabang ang burner ng insenso na ito. Dahil nakuha ko ang hindi masisirang buto na banal na katawan, hindi ko maubos ang aking sarili gamit ang ordinaryong paraan. Ngunit hindi maaaring mapabuti pa ng isa nang hindi naaabot ang mga limitasyon ng isa. Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sa sarili nito habang nahihirapan peren ito sa pagtayo. Ako ay nasa aking limitasyon pagkatapos gumawa ng ilang hakbang lamang. Mukhang hindi na ako makakapagsanay pa sa ngayon. Sabi ni Yang Kai. At makikita natin na pinipilit ulit ni Yang Kai na tumayo na, tayo na. Kapag nahulog ako, kailangan kong bumangon. Kailangan kong itulak ito sa limitasyon at ma-breakthrough. Sabi ni Yang Kai na pinipilit na labanan ang pagmamanhid ng kanyang katawan. At sa pagpupumilit ni Yang Kai ay nagtagumpay siyang tumayo. Nang hihimatay na sana ako kanina, may mainit na pakiramdam na kumakalat sa loob ng katawan ko. Nawala na ang pagmamanhid. At mas lumakas ang katawan ko ngayon. Masayang sabi ni Yang Kai sa pagtingin nito sa kalagayan ng kanyang sariling katawan. Kapag ang isang tao ay hindi sumuko at nagtagumpay sa kahirapan, ang banal na katawan na ito ay maghahayag ng tunay na potensyal nito. Ito ay tunay na mapagmataas. Tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sabay pulot nito ng burner ng insenso. Ang insenso ng tatlong natitirang espiritong bulaklak at ang lantang tigang na damo ay tumatagal ng 2 oras. Kung magsasanay ako ng 14 o 16 na oras sa isang araw, ang parehong mga halamang gamot ay mabilis na mauubos. Sabi ni Yang Kai dahil sa kakaunting halamang gamot na lang ang natitira sa kanya. At humiga na si Yang Kai sa kama para magpahinga na, mayroon na lang akong 38 kontribusyon na natitira. Hindi ako magkakaroon ng sapat na mga halamang gamot. Pag-aalala nito sa kung saan siya makakahanap o anong paraan ang pwede niyang gawin para makakuha ng mga halamang gamot na mga gagamitin niya. At sa susunod na panel naman ay makikita rin naman natin si Sumo na hindi pa din nakakatulog at tila ay malalim ang iniisip nito. Nakakainis ang Yang Kai na iyon. Kung hindi dahil sa kanya makakasama ko na ang anak ng rice merchant. Paninisi ni Sumo kay Yang Kai sa pagpigil nito sa kanyang plano nung mga nakaraan. Hoy, gumising ka, sabi ni Sumo sa natutulog nitong kasamahan. Young Master Su, anong nangyari? Tanong nito kay Sumo habang halata pa rito ang antok nito. At makikita natin si Sumo na nakaupo sa kama ng kasama nito at may 2 lalaki ang nakatayo sa kanyang harapan. Wala masyado, iniisip ko lang ang nangyari kaninang umaga. Mayroon ka bang mga ideya? Tanong ni Sumo sa 2 kasama nito. Young Master Su, bakit hindi pa tayo maghintay ng 4 na araw? Sabi ng isa sa mga kasama ni Sumo. Kung maghihintay ako, bakit kita pinapapunta dito? Sabi ni Sumo sa isa sa mga kasama niya. At nagalit na si Sumo at sumigaw, bigyan mo ako ng ilang ideya. Kung wala kang maisip wag mo nang isipin na matulog ulit. Sigaw ni Sumo sa galit nito. Yes, ito na lang ang nasagot sa takot ng kasamahan niya. Young Master Su, subukan natin ito, sabi ng kasama nila na mahaba ang buhok. Sabay bulong nito kay Sumo ng mga plano nito. Hindi na masama, maganda ang ideyang ito, hahayaan kitang mahawakan ito. Sabi ni Sumo dahil sa tuwa nito sa ideya na sinabi sa kanya ng kasama nila.
Young Master Su, magtiwala ka. Sabi nito kay Sumo sabay ngiti nito. At lumipas na ang gabi at makikita natin si Yang Kai na nag-uumpisa na ulit magwalis ng paligid ng sekta. Kahapon ginamit ko ang burner ng insenso at nagsanay buong araw. Ang mga epekto nito ay tiyak na kapansin-pansin. Kailangan kong tapusin ang aking trabaho ng mabilis at bumalik sa pagsasanay. Sabi ni Yang Kai para tapusin agad ang trabaho nito. Senior Brother Yang, sabi ng lalaki na bigla dumating sa pwesto na pinaglilinisan ni Yang Kai. Junior Brother, anong meron? Tanong ni Yang Kai sa taong dumating. Senior Brother Yang, balita ko tinuruan mo si Zhao Hu ng magandang aral kahapon. Mabait kang tao talaga, pagpuli nito kay Yang Kai. Ano, may sama ka ba ng galit sa kanya? Tanong ni Yang Kai sa lalaking lumapit sa kanya. Meron talaga, masamang dugo sa pagitan namin. Siya ay masama at walang hiya. Pinahiya niya ako minsan. Sabi nito kay Yang Kai. Saka bakit hindi mo nakuhang gumanti? Tanong naman ni Yang Kai. Nang arap akong makaganti pero, may ilang taong sumusuporta kay Zhao Hu. Siya ay wala lang para sa aking paningin, ngunit hindi ko maaaring pukawin ang mga tao sa likod niya. Pagpapaliwanag ng lalaki kay Yang Kai. Kaya napaisip din rito si Yang Kai. Tama ang Sumo ay may mas maimpluwensyang tao na sumusuporta sa kanya. Ang ordinaryong disipulo ay hindi maglalakas loob na guluhin siya. Sabi sa sarili ni Yang Kai nang marinig nito ang mga hinaing ng lalaki. Nung nakalaban ni Senior Brother Yang si Zhao Hu kahapon, gamaan ang pakiramdam nitong Junior Brother mo. Since natalo ni Senior Brother Yang si Zhao Hu, dapat malakas ka talaga. Masayang sabi nito kay Yang Kai. Ang aking kakarampot na kakayahan ay hindi nararapat na banggitin. Sabi naman ni Yang Kai. Masyadong mahinhin si Brother. Sabi naman nito habang nagbibigay ito ng ngiting parang may masamang binabalak. Totoo ang sinasabi mo. Kung hindi mo niloko si Zhao Hu kahapon, paano siya natalo? Sabi sa isipan ng lalaki na kasama ngayon ni Yang Kai. Senior Brother Yang, malaki na ang ginawa mo sa akin. Dahil nagkita tayo ngayon, hindi ko na palalampasin ang ganitong pagkakataon. Halika na, ako si Li Yuntian, magaling akong makipag-sparring sa iba. Sabi nito kay Yang Kai. Gusto mo makipag-sparring sa akin? Tanong ni Yang Kai. Oo naman. Masayang sabi ni Li Yuntian. Sana mabigyan ako ng pointers ni Senior Brother at masaksihan nitong si Junior Brother mo kung paano natalo si Zhao Hu. Makakatulong din ito sa pagpapagaan ng aking isipan. Tuloy-tuloy na sabi ni Li Yuntian kay Yang Kai. Kalimutan mo na, hindi ako kadalasan nakikipag-sparring sa iba. Sabi ni Yang Kai. Hindi maganda yan, brother, kahit ayaw mo, kailangan mong tanggapin. Sabi naman ni Leon Tian na parang biglang kinabahan sa sagot ni Yang Kai sa kanya dahil siya ang pagbubuntunan ni Sumo ng galit nito pag nagkataon. Masama ito, medyo nabalisa ako at napalakas ang boses ko. Sabi sa sarili ni Leon Tian sa gulat nito dahil nasigawan nito si Yang Kai nang hindi sinasadya. Seryosong seryoso ang iyong junior brother sa martial arts. Kung hindi ako nakikipag-sparring sa isang tao sa isang araw, hindi maganda ang pakiramdam ng aking katawan. Sana maintindihan mo brother, pagpapalusot na sabi ni Li Yuntian. Mas mabuting hindi, wala akong makitang dahilan para makipag-sparring. Tugon naman ni Yang Kai sa namimilit na si Li Yuntian. Hindi ba ang dahilan ng pakikipag-sparring sa kapwa-disipulo ay para matuto sa isa't isa? Kung tayo ay magpapalitan ng pananaw sa paglililnang, ito ay makikinabang sa ating dalawa. Pagpapaliwanag ni Li Yuntian para sa dahilan na hinahanap ni Yang Kai para sa laban nila. Kahit ganyan ka, kailangan ko parent tumanggi. Sabi na lang ni Yang Kai sa nagpupumilit na si Li Yuntian. Sige na senior brother, wala namang mawawala sa'yo kung tatanggapin mo. Naiinis na nasabi ni Li Yuntian kay Yang Kai. Takot kaya si senior brother na mawala ng puntos ng kontribusyon. Pagtatanong ni Li Yuntian. Senior brother wag kang mag-alala. Wala naman kaming tiyang kaiba masyafo in terms of strength, hindi pa naman ni-decide yung outcome. Kapag si junior brother ang nanalo by fluke, I will compensate his senior brother para sa mga mawawala. Sabi ni Li Yuntian. Nagsasabi ka ba ng totoo? Tanong naman niyang kay rito. Ako ay isang tao ng aking mga salita. Sagot naman ni Li Yuntian.
Kaya makikita natin si Yang Kai na napapaisip na tanggapin ang inaalok na sparring ni Leon Tian. Senior brother, may pagdududa ka pa ba? Tanong naman ni Leon Tian. Well, kahit gusto kong makipag-sparring sa'yo, na-challenge na ako kahapon. Kung gusto mong makipag-sparring sa akin, maghintay ka ng ilang araw. Sagot naman rito ni Yang Kai. Sampain ka. Inis na sabi ni Leon Tian sa sarili nito para kay Yang Kai. Senior brother, hamanin mo na lang ako. Hindi pa ako hinahamon ng kahit sino. Pareho tayong disipulo ng Skyward Pavilion at may karapatan tayong hamanin ang isang tao araw-araw. Sabi ni Leon Tian na pinipilit ang inis sa kanyang mukha. Oh, so parang ganon. Hindi naman kakaiba ang kinikilos ni junior brother. Ang senior brother na ito ay hindi hinahamon ang sinuman nitong mga nakaraang taon. Nakalimutan ko na ang tungkol sa panuntunang ito. Natatawang sabi ni Yang Kai na pwede nga pala siya naman ang humamon sa ibang mga kapwa-disipulo nito. Senior brother, pwede na ba tayong mag-sparring? Tanong naman agad ni Leon Tian. Junior brother, kung matalo ako, ibabalik mo ba talaga ang puntos ko ng kontribusyon? Paniniguradong sabi ni Yang Kai kay Leon Tian. Oo, ibabalik ko talaga sa'yo. Bibigyan pa kita ng 10 beses. Paniniguradong sabi ni Leon Tian. Kung ganun, junior brother, may kondisyon ako. Junior brother, kung sa tingin mo ito ay masyadong nakakaabala, pagkatapos ko ipaalam ito, hindi naman dahil walang tiwala sa'yo si senior brother mo kaya lang, tuloy-tuloy na sabi ni Yang Kai sa mga gusto nitong mga kondisyon bago sila maglaban. Nagulat naman si Leon Tian sa mga gustong kondisyon ni Yang Kai. Ito ay walang abala sa lahat. Senior brother, hintayin mo ako rito, aalis lang ako para kunin ang mga item. Gagawin ko ito ng mabilis, hintayin mo ako. Sabi naman ni Leon Tian. Babalik ako. Sigaw nito sabay takbo nito palayo kay Yang Kai. At makikita natin si Yang Kai na napatingin sa kalangitan at ito ay parang nasa masayang estado. Ang maisip na may mga tao pa sa mundong ito na kusang ihahatid ang sarili para mabugbog. Nang tumanggi ako, nag-offer siya ng napakaraming kapalit. Ganoon kakaiba, ngunit ito ay naging maganda, at makikita natin si Sumo na binabantayan pa rin si Yang Kai habang nagwawalis ito ng sahig at biglang dumating ang kasama ni Sumo na lalaki. Young Master Su, narinig ko kay Leon Tian na kailangan niyang pumunta ng Contribution Hall at kumuha ng 10 halamang gamot. Si Yang Kai ay willing makipag-sparring kung makakakuha ng kapalit pag natalo ito, pag-uulat nito kay Sumo. Di ba medyo matako yun? Si Yang Kai ay isa lang trial disciple, 1 puntos ng contribution ang mawawala pagkatapos matalo. Bakit gusto niya ng 10 halamang gamot bigla? Nagdududa na sabi ni Sumo sa kasama nito. Nagpumilit kasi si Leon Tian na ibabalik niya sa kanya ng 10 beses pa kaya ganon. Sabi nito kay Sumo, pagsilbihan siya ng tama. Basta turuan natin ng leksyon si Yang Kai, ang 10 halamang gamot ay wala lang. Sagot na lang ni Sumo. At habang tinatapos pa rin ni Yang Kai ang kanyang pagwawalis ay dumating na ulit si Leon Tian na dala-dala na ang mga halamang gamot na kailangan ni Yang Kai. Napaka-profiteer ni Elder Meng. Para sa 10 low-grade earth tier na halamang gamot na talagang nagkakahalaga ng 20 puntos ng kontribusyon, nakakagalit ito para sa akin. Sabi ni Leon Tian habang tumatakbo ito palapit kay Yang Kai. Senior brother, eto, ang mga halamang gamot para kay senior brother. Hinihingal na sabi ni Leon Tian. Hindi mo naman kailangan. Sabi na lang ni Yang Kai pag-abot ni Leon Tian ng mga halamang gamot sa kanya. Senior brother, pwede na ba tayong mag-sparring ngayon? Madaling tanong ni Leon Tian. Sa totoo lang, hindi naman talaga kailangan dumaan sa sobrang gulo ni junior brother. Noong binigay sa akin ni junior brother ang kanyang salita, buo ang tiwala ni senior brother sa iyo. Ito naman ang mga nasabi ni Yang Kai sa tanong ni Leon Tian. Mabuti, humihingi ako ng gabay kay senior brother. Sabi ni Leon Tian sa baybaw nito. Hindi ako maglalakas loob. Sagot din naman ni Yang Kai rito at nagbow rin ito. Sabay nag-umpisa na silang sumugod sa isa't isa. At naglapit ang palad ni Leon Tian at ang kamao ni Yang Kai na dahilan ng paglayo ni Leon Tian. At nagulat si Leon Tian nang magtama ang kanilang mga kamay sa isang atake na iyon. Parang namamanhid yung kamay ko. Yung suntok kanina lang, parang tumama ako sa bato.
Sabi ni Leon Tian sa gulat nito sa tigas ng kamao ni Yang Kai. Ngunit patuloy pa rin sila sa kanilang labanan at sumugod ulit si Leon Tian. At nagbigay si Leon Tian ng isang atake sa bandang tiyan ni Yang Kai. Ngunit ito ay naharangan ni Yang Kai at nahawakan nito ang kamay ni Leon Tian. At napangiti na lang rito si Yang Kai. Hindi ito maganda. Gulat na sabi ni Leon Tian nang bigla siyang sipin ni Yang Kai na dahilan ng pagkakatilapon nito sa ere. At makikita natin na ginugulpi ni Yang Kai si Leon Tian at sabay suntok ni Yang Kai sa pisngi ni Leon Tian. Brother, tigilan muna ako sa pagsuntok. Aminado akong talo, sigaw ni Leon Tian dahil sa pagbugbog ni Yang Kai sa kanya. Hinayaan mo akong manalo, halika, tutulungan kitang bumangon. Sabi ni Yang Kai sabay alalay nito sa pagtayo kay Leon Tian. At makikita ulit natin sila sumo nakamasid sa malayo na nagugulat sa mga nagaganap dahil hindi nila akalain na si Leon Tian ang aamin ng pagkatalo sa halip na si Yang Kai. Anong layer si Leon Tian? Tanong ni Sumo sa katabi nito. Nasa ika-7 layer na siya ng body tempering stage, ngunit matagal na siyang hindi nagsasanay ng advanced martial arts. Sagot ng katabi ni Sumo. Talagang tinalo ng ika-4 na layer ang ika-7 layer ng body tempering stage. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi nangyayari sa daan-daang taon sa kasaysayan ng Skyward Pavilion. Galit na sabi sa sarili ni Sumo. Sabay meron humawak sa balikat ni Sumo at ito pala ay si Yang Kai. Junior Brother Su, sa susunod wag mong kalimutang ipaalam sa akin kung kailan darating ang ganitong maswerteng encounter. Masayang sabi ni Yang Kai kay Sumo. Alam mo na, gulat na sabi ni Sumo sa mga sinabi ni Yang Kai. Nagtago si Junior Brother Lee sa crowd kahapon bagamat walang masyadong malakas na puntos ang senior brother na ito, medyo maganda ang memorya ko. Pagyayabang na sabi ni Yang Kai sa dalawang nakatayo sa kanyang harapan. Niloko talaga kami ni Yang Kai. Galit na sabi sa sarili ni Sumo. Ingat kayong lahat, hahanapin kita ulit bukas. Pang-asar na sabi ni Yang Kai. At ang susunod na panel ay nakalipas na ang ilang mga araw, at makikita natin si Yang Kai na nagsasanay ito. At may lumalabas na mga asol na liwanag sa katawan nito. At makikita rin natin na nagiba ang kulay ng liwanag na lumalabas sa katawan ni Yang Kai. Sa wakas ay nakalusot ako. Kapag naabot na ang ika-7 layer ng body tempering stage, maaari nang magtipon ng inner chi sa loob ng katawan at magsimulang magsanay ng advanced martial arts. Masayang sabi ni Yang Kai. Ang ika-4 na pahina ng itim na libro ay dapat maglaman ng ilang martial arts. Sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito. At makikita natin na pumasok na sa bahay niya si Yang Kai at binuksan nito ang itim na libro niya. Hindi talaga ako nagkamali, sabi nito nang makita niya ang bagong pahina na lumabas sa itim na libro. Kaya ganito, maaari mong sabihin na ang purong Yang secret art na ito ay may sariling natatanging paraan ng pagsasanay na wala itong anumang partikular na galaw. Ngunit nangangailangan ito ng kapaligirang may siksik na Yang Chi upang may sigaw ang martial art na ito, sabi ulit ni Yang Kai sa sarili nito para sa pagsasanay na lumabas sa itim na libro. Kapag ang isang tao ay nagsasanay ng purong Yang secret art na ito at purong Yang Chi sa loob ng katawan ay umabot sa isang tiyak na halaga, ito ay mag-condense sa isang likido at pumasok sa mga dantian. Ang isang bagay na tulad nito ay hindi makakamit sa ibang pangkaraniwang martial arts. Kapag ang isang cultivator ay nagkondensasyon sa panloob na chi at umabot sa limitasyon o ang kanyang katawan, hindi na ito maaaring madagdagan. Tuloy-tuloy na pagpapaliwanag ni Yang Kai tungkol sa chi. Pero iba yung purong Yang secret art. Kapag ang purong Yang chi ay naging essence at pumasok sa dantian, mas marami sa mga meridian ang nawala ng laman at lumalakas, kaya ang isa ay maaaring magpatuloy sa paglilinang. At saka maaari ding gamitin ang naipon na essence ng Yang sa mga pag-atake kapag nakikipaglaban. Masayang sabi ni Yang Kai sa purong Yang secret art na nakuha niya sa itim na libro. At makalipas ulit ang ilang mga araw ay makikita natin si Yang Kai na nag-meditate ito. Buong araw na naman akong nagtatanim sa ilalim ng nakakapasong araw, ngunit ang aking panloob na chi ay tumaas ng kaunti. Ang pamamaraang ito ang sikat ng araw ay ang tanging bagay na naglalaman ng Yang Chi na naiisip ko kahit nakakaunti nito, wala akong ibang pagpipilian. Sabi ni Yang Kai sa pagkadismaya nito.
Gayunpaman ay natapos ko na sa wakas ang unang hakbang, ang pagbuo ng isang seal na pinanggalingan sa loob ng aking katawan. Ang seal na pinanggalingan ng yang ay napakasensitibo sa yang qi. Hanggat mayroong isang tiyak na halaga nito sa loob ng saklaw ng seal ng pinanggalingan ng yang, magkakaroon ng reaksyon. Sa ganitong paraan, sunod-sunod na sabi ni Yang Kai habang ito ay naglalakad palayo. At biglang napadaan si Yang Kai sa isang malaking uwang sa lupa. Ito ang kawawang dragon na bangin. Ang lugar na ito ay hindi inaasahang may masaganang yang qi na umaagod mula dito. Ang naghihikahos na bangin ng dragon ay isang lugar ng pagpapatapon para sa mga itinaboy na taksil ng pavilion sa langit, ngunit kung ang isang tao ay tunay na gumawa ng isang bagay na hindi mapapatawad, hindi ba sila agad papatayin? Bakit sila ipinatapon dito? Ang pag-abandona sa isang cultivator sa lugar na ito ay katumbas ng parusang kamatayan. Pagpapaliwanag ni Yang Kai sa bangin na nadaanan niya, at nakakaramdam si Yang Kai ng malakas na agos ng yang qi. Napakalakas at siksik na yang qi. Hindi ito may kukumpara sa sikat ng araw na ginamit ko sa aking pang-araw-araw na paglilinang noon. Sabi ni Yang Kai, at makikita natin na nag-umpisa si Yang Kai na magsanay sa tapat ng bangin at nakakatanggap ito ng mga purong qi. Tulad ng inaasahan, ang kahusayan ng paglilinang dito ay higit na concurrent kaysa noong ginawa ko ito ilang araw na nakalipas. Sobrang init na parang nakakasilaw na sikat ng araw. Sabi ni Yang Kai, at biglang may napansin si Yang Kai na isang matandang lumitaw sa gilid ni Yang Kai at nagulat rito si Yang Kai. Pagbati ni disipulo ni Yang Kai kay Elder, sabi ni Yang Kai sa pagbati nito sa dumating na Elder. Ang taong ito ay may ugali ng isang transcendent na nilalang, dapat siya ay isang taong napakahalaga sa sekta. Sabi sa sarili ni Yang Kai. Kaya naman napatingin na lang ang Elder kay Yang Kai. Paano ka matutugunan ng disipulong ito? Tanong ni Yang Kai sa matandang kausap nito. Tawagin mo sa akin ay ika-11 Elder, ay magiging maayos na, sabi ng matandang dumating. Ngunit ang Skyward Pavilion ay wala man lang kasing daming matatanda. Sabi sa sarili ni Yang Kai. Pagbati muli ng disipulo sa ika-11 Elder. Pagbati ulit ni Yang Kai sa ika-11 Elder. Nagsasanay ka ba ng martial arts? Tanong nito kay Yang Kai. Yes. Sagot naman ni Yang Kai. Martial art ng kalikasang yang. Tanong ulit ng Elder kay Yang Kai. Opo. Sabi ulit ni Yang Kai sa tanong ng ika-11 Elder. Kaya niyang sabihin na sinisipsip ko ang yang qi mula sa lugar na ito, sigurado ako na hindi siya taong mahina. Sabi sa sarili ni Yang Kai sa pagkagulat nito sa pagtatanong ng Elder sa kanya. Ika-11 Elder na ang disipulong ito ay matagal nang nililinang dito. Ngunit may isang bagay na hindi niya maintindihan. Pagtatanong ni Yang Kai sa ika-11 Elder. Gusto kong tanungin ang ika-11 Elder kung bakit may napakalaking ki na nagmumula sa naghihikahos na bangin ng dragon. Tanong ni Yang Kai sa Elder na kausap nito. Yun kasi may treasure sa doon sa ilalim na may yang na attribute, of course. Sagot naman ng ika-11 Elder. Iyon din ay isang bagay na naisip ko sa aking sarili. Ngunit hindi ko maintindihan kung ano talaga ang nasa ibaba. Sabi sa sarili ni Yang Kai. Alam mo ba kung paano nabuo ang naghihikahos na bangin ng dragon? Sabi ng Elder kay Yang Kai. Napatid ito ng espada ng isang tao. Sabi ulit ng Elder. Ang naghihikahos na bangin ng dragon ay higit sa 1,000 talampakan ang lapad. Hindi ko man lang makita kung gaano kalayo ito, o kung gaano kalalim ang ilalim. Ang bangin na ito ay talagang nahati sa pamamagitan ng isang atake ng espada. Pagtatanong ni Yang Kai sa sarili nito. Ilang daang taon na ang nakalilipas ay wala pa ang Skyward Pavilion sa lugar na ito. Ang ating ninuno dumaan sa lugar na ito at nakatagpo ng isang malakas at misteryosong demonyo. Grabe ang laban nilang dalawa dito. Pagpapahayag ng ika-11 Elder kay Yang Kai. Nang malapit nang matapos ang laban, napagtanto ng demonyo na siya ay naglaslas gamit ang kanyang espada, at sa laslas na iyon ay nalikha ang dukha na bangin ng dragon. Tumakas ang demonyo hanggang sa kalaliman ng siwang, ngunit sinundan siya ng ating ninuno. Sa matinding pagsisikap at mapait na pakikibaka, sa wakas ay natalo ang demonyo. Ngunit ang lakas ng demonyo ay napakalalim na, pati na ang kanyang katawan at kaluluwa ay namatay, ang ating ninuno ay hindi pa rin nakakatiyak. Kaya itinatag ng ating ninuno ang Skyward Pavilion dito mismo. Ilang dekada niyang binantayan ang siwang.
Matapos makasigurado na hindi ito makakapagbigay ng anumang kasiyahan, umalis siya ng maaliwalas. Ganito ang buo ang Skyward Pavilion natin. Pagkikwento ng ika-11 elder. May kadiliman lamang sa kailaliman ng naghihikahos na banging ng dragon. At marami sa mga disipulo na nakagawa ng krimen ay ipinatapon dito. Marahil lahat ng ito ay naging posible para sa isang kayamanan na may katangian ng yang na mabuo. Pagsasabi ng ika-11 elder sa mga alam nito. Pumunta ba dito ang pang-11 elder para tingnan ang kayamanan? Tanong naman ni Yang Kai sa elder. Ako ay hindi naparito para sa kayamanan, nagpunta para may katagpuing isang tao. Tumatanda na ako, marami na akong nasabi. Tapusin na natin ang usapan natin ngayon. Sabi ng ika-11 elder. Dahil may kayamanan dito sa ibaba ay dapat kong linangin dito pansamantala. Sabi sa sarili ni Yang Kai. At makikita natin si Yang Kai at nagsanay sa tabi ng bangin at lumipas ang ulit ang ilan pang mga araw at tuloy-tuloy pa rin ito sa pagsasanay niya sa lugar na iyon. At makikita natin na may nabubuong gintong liwanag sa paligid ni Yang Kai kaya pagmulat nito ng mata ay nagbigay ito ng masayang mukha. Ang pinakaunang patak ng Yang Essence ko, nabuo na rin sa wakas. Masayang sabi ni Yang Kai sa pagtatagumpay niya. Kailangan kong magtiis ng maraming mapait na pagsasanay nitong magnakaraang araw, ngunit talagang sulit ito, masayang sabi ulit ni Yang Kai. At si Yang Kai ay babalik na sa kanyang bahay makalipas ng ilang araw niya na pagkawala. At makikita natin na naglalakad na si Yang Kai palapit sa kanyang bahay at pagtulak nito ng pintuan ito ay biglang bumukas. Sigurado ako na sarado ang pinto nung umalis ako. Pagtatakang sabi ni Yang Kai. At pagpasok ni Yang Kai ay meron isang babae na nakahiga sa kanyang higaan. At nang nilapitan ito ni Yang Kai ay ito ang babaeng palaging nagmamasid sa kanya sa tuwing lumalaban ito at siya rin yung babaeng disipulo na nakasalubong ni Yang Kai sa Contribution Hall. At mahimbing na mahimbing ang tulog nito habang nasisinagan ng liwanag ng buwan. Ito talaga ang senior sister na nakita ko sa Contribution Hall. Sabi ni Yang Kai sa pagtitig nito sa dalaga. At napasilip si Yang Kai kung saan nanggagaling ang sikat ng liwanag na pumapasok sa kanyang tahanan at ito ay sa taas ng bubong. Ang mga butas sa bubong na hindi ko pa naaayos ay may nakita akong maganda ngayon. Nakangiting sabi ni Yang Kai. At bigla binuksan ng babaeng disipulo ang mga mata nito ng dahan-dahan at nagulat ito nang makita niya si Yang Kai kaya dali-dali itong bumangon sa higaan na namumula ang mga pisngi. Ahem, paano ko pwedeng tawagin si senior sister? Tanong ni Yang Kai sa babaeng kapwa nito disipulo. At bigla napatahimik si Yang Kai at napaisip ito kung tama ba na magtanong siya ng mga ganon. Para siyang isang malaswang tao ngayon. Ang apelyido ko ay Zia. Pagpapakilala ni Zia kay Yang Kai. Oh, so senior sister Zia tama. Bakit ako hinahanap ni senior sister Zia? Tanong ni Yang Kai kay sister Zia. Isang mangangaso mula sa Blackwind Mountain ang dumating na naghahanap sa iyo ngayong hapon. Naghintay siya hanggang dilim, pero hindi ka pa rin bumabalik. Sagot ni Sister Zia sa tanong ni Yang Kai. Ang mangangaso ay gustong magpasalamat sa iyo sa pagliligtas sa buhay ng isang tao. Hayaan mong ibigay ko sa iyo ang bag na iniwan niya sa iyo. Pagtutuloy ng sinasabi ni Sister Zia. Dapat ay tungkol kay Zhang Shan. Ang mag-ama na iniligtas ko noong nangolekta ako ng mga halamang gamot. Sabi sa sarili ni Yang Kai nang marinig niya ito. So, ganun pala, sabi na lang ni Yang Kai kay Sister Zia. Pinagkatiwalaan niya ako dito para hintayin ka. Pero hindi ko akalain na magiging ganito katagal. Sabi naman ni Sister Zia. Nagdulot ako ng abala para kay senior sister. Babalik talaga ng maaga si junior brother next time. Sabi ni Yang Kai na may masayang ngiti sa labi. Kung dumating ka ng mas maaga o hindi ay wala akong pakialam. Aalis na ako, sabi ni Sister Zia na namumula na ang mga pisngi nito. At nakaalis na si Sister Zia sa bahay ni Yang Kai. Medyo mahiyain yung senior sister Zia na yun. Sabi sa sarili ni Yang Kai. At inilabas na ni Yang Kai ang laman ng bag na binigay sa kanya ni Sister Zia. Ito ay isang maganda na gawa sa kamay. Ginawa ba ito ng asawa ni Zhang Shan? Tanong ni Yang Kai nang makita nito ang pulidong pagkakagawa ng damit na binigay sa kanya ni Zhang Shan. Si Zhang Shan ay talagang maalalahanin. Sabi ni Yang Kai. At ito ay humiga na sa higaan nito na masayang masaya. At dito na po muna ulit matatapos ang ating kwento. Salamat po sa palaging pagsubaybay.
Maraming salamat po.